Yun, good day. At muli nagbabalik mga parts after ng bagyo. Bagyo ulit. Well, ganun talaga. Panibagong araw na naman tayo ngayon. Panibagong traffic. Anong araw ngayon? November 20. Yan, time check 10:30. Magti 10:30 na morning. At medyo matagal akong walang upload na naman. Dapat sana dadalasan ko, kaso lang may mga bagay talaga na nagiging aberya sa atin. Matanong ko nga pala kayo mga parts, naranasan nyo na bang maloko? O paano kayo naloko? Bigyan ko kayo mga parts ng sample mga parts, no? Yung mga bagay na sinasabi ng ibang tao na maganda to para sa lahat ng motor. Pero pagdating sa inyo, hindi nyo madama yung sabihin nating satisfaction na sinasabi nila ng ibang tao. Meron kasing ganun no? Umasa tayo, gumastos tayo, tapos pagdating sa atin hindi natin maramdaman yung dapat natin maramdaman, no? Tapos isa pang bigyan ko ulit kayo ng sample about sa CVT na yung mga, alam mo yung mga anti-dragging. Anti-dragging. Naniniwala ba kayo dun? Siguro kung marunong yung naglalagay o nag-i-install o nagko-kombinasyon ng kung ano naman dapat ay kombinasyon sa CVT nyo, maaari, ganun yan. Tsaka pala matagal na pala ako din nakapaglinis ng CVT. Yun, hindi ko pa kayo na-update sa ginamit kong wing bell na naka-regroup na fine linear. Na ang gamit kong wing bell aftermarket lang. Aftermarket siya, na hindi naman siya genuine. Nabili ko lang din siya sa online. Yan, fine linear groove na wing bell. Update ko lang siguro kayo sa wing bell na ginamit ko pag nakapaglinis na ako ng panggilid. Pero mga 3,000 mahigit na ang tinakbo. Okay pa naman ang takbo niya, wala pa akong nagiging problema. Hindi naman siya nagda-dragging, saktong vibrate lang naramdaman ko, pero hindi dumating sa puntong kabibisitan, no? Kumbaga minor lang, napaka-liit na maramdaman ko yung vibration. Kumbaga normal na, tanggapin na natin, yakapin natin sa mga naka NMAX version 1. Pa-vibrate talaga ang NMAX version 1, kaya ganun. Tapos balik tayo sa ano ba to? Yung anti-dragging. Kombinasyon yung mga parts na center spring, clutch spring, saka bola. Yan. Magiging epektibo yun mga parts sa nagtotono talaga, nagtotono ng panggilid. Pero kasi akong isang kakilala, dapat na ano siya, nadala siya sa sinabing anti-dragging isang set. Hindi ko lang kung magkano lahat yun. Center spring, clutch spring, saka flyball. Yun yung ano anti-dragging Abay, pambihira mga parts, grabe angil. Di mo maramdaman yung ano, yung dragging kasi nga high RPM. High RPM yung naka-install na mga spring niya mga parts. Para sa akin, pag masyadong ma-RPM mga parts, hindi maganda. Kumbaga sobrang lakas sa gasolina nun. Tapos sigurado hindi kaya angat sa paakyat na daan na yun, yung mga paakyat, hindi kaya angat nun. Iaangat ka pero hingal na yung motor mo, yung pag mainit na yung makina mo.
Ano lang yun eh, nasa pagtotono rin talaga yan. Nasa inyo naman kung maniniwala kayo. Sabi nga sa akin, ay, ano, hirap daw umangat, angil na angil. Eh yung pagkasabi niya sa akin ganun, sabi ko, nasubukan ko na kasi yun eh. Kung medyo updated kayo sa aking mga video, mga parts, nasubukan ko na yan. Yung sa setup ko nga dito dati, 1,000 yung ano ko, 1,000 yung clutch spring, 1,000 yung center spring, tapos sobrang gaan ng bola. Nako po, angil na angil yung ano, panggilid ko. Ang init na ng makina ko. Grabe makainit ng makina yun, mga ganun. Kaya kailangan huwag masyadong ano, huwag masyadong padala minsan sa social media. Pwede kayo mag-try, pero may mga consequences talaga. Asa nagtotono talaga mga parts ng panggilid yan. Pwede kayong ano, stay nyo yung stock yung center spring, tapos mag 1k RPM kayo na clutch spring, pwede yun. Tapos templahan nyo ng bola, kombinasyon. At hindi ko naman alam kung anong klaseng timpla ng bola para sa inyo, kasi hindi naman ako nagbibigay ng exact na timpla ng bola eh, kasi magkakaiba tayo ng bigat talaga. Sa iba nagsasabi mabilis lang daw pag tono ng panggilid. Siguro sa mga biyasa talaga, ano? Sa mga katulad ko, talagang kinakapa ako talaga yun, no? Mga tinatry kong i-balance yung saktong arangkada lang, saktong may gitna ka, tapos yung kahit pa paano syempre dudulo. Pangit naman yung motor na hindi dumudulo. Baka mamaya eh, may arangkada gitna ka, tapos sirap na pagdating sa 90, hindi ka na makapatakbo ng 100. Di ba? Kasi ang asahan natin pag mga 150cc kailangan naabot yan ng 100 yung takbo mo. Hindi pwedeng hindi, kakadyawan ka. Sabi tayo 150cc mo hindi makatakbo ng 100. Ganun yun eh, nangyayari yan mga parts. Nasa pagtimpla talaga ng bola o nasa tuner talaga ng motor yan mga parts. Sadyang ganun talaga. Sana okay na yung daanan dito. Yan. Tapos sa klase pa mga parts ng langis. Yan. Na ano rin ako doon. Sabihin natin paano ba ako nulo. Na-try ko rin na gumamit ng langis. Yan. May langis nga din, natagal ko nang nagamit. Almost 2 years ko nagamit yung langis. Pinagkatiwalaan kasi ang ganda talaga sa simula eh. Pero nung tumatagal na, may mga produkto talaga tayong masusubukan in a long run na mga parts. Doon mo makikita na pangit pala yung langis na yun. O pangit pala yung nasubukan nating langis. Mapapakamot ulo ka na lang kung hindi ka masyadong mapagmatsyag sa kada change oil mo, kung nagiging itsura ng langis, kung ano yung maganda sa hindi na magandang langis. Diyan ganoon. Uy, traffic dito, bakit kaya? Ginagawa ba yung kalsada doon? Ang araw ngayon, Wednesday. Ako, grabe pala traffic ngayon. So hindi tayo dapat dyan, hindi tayo EDSA, hindi tayo sa SLEX. Woohoo! Green light na, huwag na masyadong papugi. So ayun mga parts, mabalik tayo sa ano, sa langis yan.
Almost 2 years kong nagamit yun, pinagkatiwalaan ko. Kasi kada train ko ng langis, abay, nagiging ano siya mga parts, nagiging ganyan, parang mabuha-buhangin yun. Tapos bumalik na lang talaga ako sa ano, sa old school na langis. Yan, na mention ko naman sa mga ibang video ko, yan, Castrol. Hindi ko naman yan sinasuggest na gamitin nyo yung langis na yan, kasi maaaring sa akin maganda ang performance, pagdating sa inyo ay hindi maganda. Bakit ko ba nasabi? About sa mga lagatik issue, ang daming gumagawa ng video yan. Ang dami rin nagsasabi sa akin o nagre-request na ito gamitin mo, itong langis na to, baka sakaling mawala yung lagitik. Yap, tinry ko naman. Kumbaga walang masama na subukan yung ganun langis, kasi nga parang nga rin talaga sa motor talaga kasi naiirita tayo pag may naririnig tayong lagitik sa motor natin diba? Hindi maganda sa pakiramdam, nakakabuisit. pag ganun. So tinry ko yun. Ano ba ginamit ko? Hindi ko, yung iba hindi ko naman na binidyon mga ginamit kong langis. Yan, gumamit ako ng AMS oil. Gamit ako niyan, AMS oil, Pertua, dami kong ginamit na langis na. Tapos ano pa ba yun? Yung Shell Advance na long ride, ginamit ko rin yun. Kasi sa iba ganun yung mga sinasabi. Sabihin natin sa kanila naging epektibo talaga mga parts, pero pagdating sa akin hindi talaga naging epektibo Talagang ako na lang talaga humanap ng langis na masabi kong very goods para sa akin. Sadyang ganon. Traffic na naman dito. Kailan kaya gagaan ng adaloy ng traffic dito? Nanibago nga ako dun sa Castrol na gamit ko. Simula na may lagitik pa, tapos tinuloy-tuloy ko lang. Yan. Tapos yun, siguro mga after mga 1 month mahigit, napapansin ko umihina na yung lagitik. Yan. Hindi ko na siya marinig. Marinig ko man, ano, para sa akin mahina na. Unlike dati na malakas sa pandinig ko. Kaya sabi ko, maganda pa rin pala tong gamit kong langis paski dati pa talaga. Sa langis, hahanapin nyo talaga. Ayan. Ayoko nang magrekomenda ng mga bagay. Mga bagay na pagdating naman sa inyo hindi naman magiging epektibo talaga. Kayo na lang talaga ang hahanap. Kayo na lang ang kakapa sarili yung motor kung maganda ba o hindi maganda, para wala na lang sisihan. Kasi pagdating sa inyo di pala gumana, pambihira to yung vlogger na yun. Sabi gagana o talaga, nung ako na yung gagamit hindi naman gumagana, pambihira. Okay, bike lane gaming tayo. Hindi na tayo magmamalinis dito pagdating sa bike lane. Kasi napansin kayo dito sa lugar na to, nung wala namang ganito yung bike lane mga parts, kahit pa paano umuusad tong bandang nasa kanan. Yan to, yung nasa kanan na yan. Kasi yung sa may intersection dyan, yung sa may stoplight, siyempre yung mga pakaanan dyan hinahayaan kumanan. Kumbaga continuous, diba? Basta kanan ka, pwesto kang kanan. Kumbaga right lane, must turn right, mga ganon.
Kaya dati hindi napupuno ng ganito ka, mapuno man madalang or slow moving traffic kumbaga. Pero ngayon nilagyan ng ganyang bike lane. Goods naman yan para sa mga bike, pero hindi naman mayat maya may mga bike talaga eh. Yan siya nakikita ko. Bahala na kayo mambash sa akin kung ano yung mga nagbabike dyan. Kaya sa akin ang bike lane katulong din naman sa mga nagbabike. Pero yung mga nagbabike, bakit nga ba nauso yung mga nagbabike? Dahil naman sa pandemic, di ba? Yung mga pero baka naman marami ako nakikita na di-discussion nagbabike na hindi naman aware talaga pagdating sa daanan. Basta lang sila lumiko pag may nakitang butas, pasok. Wala man silang mga hand signal na ginagawa. Kung kakaliwa ba, kakanan, di ba? Wala silang ganun. Hindi katulad ng mga nagmamotor kahit pa paano sabihin natin kamote, marunong naman sa daan. Marunong ba yun? Di kamote nga. Ayun right lane, must turn right. Mainit na naman. Kargado siguro yan, ganyan no? Mukhang mapera may ari. Bagay kung may pera ka, gastusin mo sa motor. So mabalik pala tayo mga parts no, kung paano tayo naloloko. Minsan kasi mga parts sa mga salita, yan, sa mga salita mga parts dun tayo naloloko. Minsan business tactics ng mga nasa online. Yan mga parts. Negosyo. Wala namang masama sa pag-ano ng promote ng negosyo nila. Pero sana naman lahat babagay. I mean, pag sinabing goods para sa lahat, para sa lahat talaga. 'Di ba? Mga dragging issue, alas ko tutos yan ng mga parts yung dragging issue na yan. Paulit-ulit na lang naman yan. Paulit-ulit na lang yan sa motor. Kaya pag nagkaroon kayo ng dragging sa motor nyo, isipin nyo normal na lang. Kasi kakambal na ng motor yan eh, ng mga scooter yung dragging na yan. Ang magandang gawin sa mga dragging mga parts, dalhin nyo sa marunong magtono ng motor. O kaya kayo mismo aralin nyo. Pero kung di naman kayo talaga sa pagkakalikot ng motor, paggawa nyo sa marunong. Yun nga lang mga parts, pag pinagawa nyo minsan medyo parang susugal kayo, lalo pag hindi nyo kilala yung yung shop na papagawan nyo. Medyo susugal kayo doon kung marunong ba. Kasi tututusin, kasi mga parts sa social media madaming magagaling. Diba? Marunong talaga. Yung iba naman talaga galing-galing lang. Pag nasubukan nyo, wala na. Masabi nyo pag nasubukan nyo talaga, gastos ka ng pera, labor. Kahit hindi naman nagustuhan yung setup, mapapa-oo ka kasi pinapa-oo ka ng mga gumagawa. Sabihin no, di ba nawala yung dragging? Di ba bumilis? May mga ganun eh. Saan gagastos tayo ng malaki talaga, tapos wala naman palang resulta yung paggastos natin ng malaki. Mahirap paghanap ng mechanic. Yan, maganda gamitin sa CVT, fully set yung stock nyo. Tapos maghanap kayo ng magaling magkalkal mga parts. Magaling magkalkal ng CVT ay ng fully drive base. Hanap kayo doon.
sigurado mas matibay pa yung stock kaysa sa aftermarket na pulley na mga uso ngayon. Mas mura pa nga diba? Pero syempre kung ano yung paniniwalaan nyo, doon na lang kayo. Sa tingin nyo naman yung mga pinaniniwalaan nyo sablay, hanap kayo ng iba. Yung nga lang, nakagastos na kayo ng malupit bago pa kayo makapaghanap. Talaga, sugal minsan pagkakaroon ng motor, sugal. Natututo tayong gumamit ng ibang mga parts ng motor na hindi naman talaga or hindi talaga umi-epekto. Binalik na. Mga tikitan tayo dun. Ang gulo nila, binalik na nila dito yung kanang kakaliwa. May usok na lumalabas sa motor ni Kuya. Ayun ginawang parkingan na dito. Pwede na pala. So ilang siguro for today mga parts, maging mapagmatsyag na lang siguro. Tapos kung may mga susubukan tayong bagay, huwag tayo masyadong umasa. Magiging maganda yung resulta pagdating sa atin. So nasabi ko kanina, maaaring sa iba, sa akin, sa inyo, gumana. Pagdating sa ibang tao, hindi gagana yung mga susubukan nyo. Yan. Mga CVT, mga ganyan. At update ko pala kayo mga parts sa gamit kong wing bell. Kung maganda siya, gamitin talaga. Kasi ngayon, masabi kong okay pa naman yung takbo. Hindi pa siya nagdadrag. Goods pa, smooth pa yung takbo niya. So yun lang siguro for today mga parts. Ingat-ingat na lang at huwag tayo masyado magpadala sa sinasabi ng ibang tao. So yun lang for today mga parts. Salamat.